Alam mo ba na may isang punto sa Biblia kung saan pinatigil ng Panginoon ang isang propeta para ipagdasal ang kanyang sariling bayan? Nakakatakot, di ba? Tama. Kasi akala natin laging yes and wait lang ang sinasabi ng Panginoon. Well, in fact, nakita natin ngayon sa Bible na meron palang sagot ang Panginoon na itigil na natin. Kaya para mas mabasa natin, ito po yung sinabi sa may Jeremiah. At ikaw naman, Jeremias, huwag mo nang idalangin ang mga taong iyan. Kapag naranasan na nila ang paghihirap at sila'y humingi ng tulong sa akin, hindi ko sila pakikinggan. Mga ka-devotion, this is a prophetic warning na sinulat po ni Prophet Jeremiah. Ito po yung time dahil paulit-ulit na po na sumusuway ang mga taga-Jerusalem at mga taga-Juda. Kaya sinabi yun ng Panginoon, kung tatawag man sila sa Diyos, hindi na po sila pakikinggan. Why? Kasi tumatawag lamang sila sa Panginoon during emergency. Alam niyo po, pag binalikan natin yung Jeremiah from chapter 1 to 10, makikita natin dito na may mga kasalanan po pala silang ginawa noon na kinagagalit ng Panginoon. At bigay ko na lang ng isa, no? Nag-alay po sila sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kung gaano daw po kadami yung lansangan, at kung gaano din kadami yung lugar sa Juda, ganon kadami ang kanilang Diyos-Diyosan. Parang sa atin, barangay, kung gaano kadami yon, ganon din kadami ang kanilang altar na pinaglilingkuran nila si Baal, no? Mga kapatid, mga ka-devotion, hindi po gusto ng Panginoon na sumamba tayo sa iba sapagkat iisa lang ang tunay na Diyos. Mga kapatid, mga ka-devotion, let's check ourselves. Baka mamaya meron pa po tayong mga dapat na isurrender sa Panginoon. At saka baka ganito na rin tayo mag-isip na parang, ay hindi, mabuti naman ang Panginoon. Papatawarin niya ako. So isipin natin, check natin sarili natin, baka may mga ginagawa tayong mga hidden secrets or mga hidden sin na patuloy nating ginagawa kahit na alam naman nating mali. Baka may mindset tayo na, patatawarin naman ako ng Panginoon, kaya okay lang yan. Mga kapatid, yes, totoo na ang Diyos ay mapagmahal, mapagpatawad, at higit sa lahat ay mahabagin, no? Mga kapatid, hindi ito dapat magiging lisensya natin para gumawa tayo ng kasalanan. Baka kasi paulit-ulit na tayo na nagkakasala at sumusuway sa Panginoon at nagiging kalyado na tayo or yung puso natin at hindi na natin maramdaman ang banal na espiritu. Kaya naman po mga ka-devotion, huwag nating hintayin na disiplinahin at paluin tayo ng Panginoon. Yung hard way, malaman pa natin ito sa hard way. Kaya naman po, dalangin ko na sa nakikinig ng mensaheng ito, maintindihan natin yung salita ng Panginoon. At kung may sinasabi ang Panginoon sa'yo right now, I pray na bitawan mo na or mabitawan na natin yung mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Kanya. At magawa na natin yung mga gusto ng Panginoon according to His will. Kaya mga kapatid, ito ay isang paalaala lamang mula sa inyong lingkod. Again, this is Al, your ka-devotion.